the philosophy in educational organization. The last part is the management. I understand that all of you, anyway, sino ang hindi connected sa DepEd? Ako po, sir. Si Ma'am Maita, sino pa hindi connected? Ako, sir. Sir Willie. Yes, sir. Saan ka connected, Sir Willie? Sa Bureau of Fire Protection po, sir. BFP. Sa BFP. Opo, sir. Davao. Why are you having this kind of master's degree program? Bachelor of Elementary graduate po din kasi ako, sir. Magandang opportunity sa iyo yan. Ilang service ka na ba? Ilang years of service ka na ba sa BFP? 13, sir. 13. Maganda yung mga opportunity at saka yung mga packages ng BFP officer. Medyo, sir. Medyo po. Diba? Talagang ano yan, mabubuhay mo 3 asawa mo dyan. Talagang maganda yung opportunity. Actually, pinangarap ko pasukin yung BFP. Isa yan sa pinakamagandang government organization in terms sa trabaho, sa mga benefits. Talagang masasabi ko ang swerte ng asawa mo. Dahil pag ikay nawala, siya yung talagang magbubuhay reyna. Kaya ingatan mo yung health mo kasi baka mamaya. Totoo yan, maganda magbigay ng benefits ang DILG. Di ba under DILG yan? Yes, sir. 3, sir. PNP, BGMP, at saka BFP. So maganda magbigay ng benepisyo, lalo na ang presidente natin ngayon. Talagang diyan niya binubuhos lahat. Opo. Si Ma'am Maita, Ma'am, saan ka? Anong company ka? Catholic Filipino Academy, sir. It's a private school, Manila-based na private school. Pero dito ka, Davao ka? Yes po. So are you Bisaya? Nawala na pong Bisaya ko, sir. Tagal ko na masyado sa Manila. Ngayon lang po ako bumalik. Okay, so at least alam ko na hindi ako magbibisaya dito, no? I will use the bilingual. Pwede naman po, sir. Kasabot ko, pero hindi ako makaspeak. Sige. Okay lang. So, the rest, I assume na DepEd na ang iba. Bibi Jean? Yes, sir. Yes po, sir. Ano po siya? Private po. Anong school? Shalom po, sir. Shalom Academy of Davao Incorporated. Saan yan? Here po at Balusing Extension, Matina Crossing. Matina Crossing. Yes po. Okay, Matina Crossing. Tama, Shalom. Hindi ba yung sa UCCP? No, sir. Sige. Okay. Next, si Ma'am Darlina. DepEd po, sir. Matanaw to District. Matanaw? Division of Davao del Sur po. Matanaw. Okay. Kumusta ang Matanaw? Okay rin, sir. Pero murag nagkagrabi ang pandemic. Daghan ng mga na positive. Kita rin gibinuangan aning COVID ba? Upang nasodwa naman, pag ma-hospital ka, dito naman ka i-assist nila. Ay, nako. Okay, DepEd. So, sigurado yun ni si Ma'am Darlina, busy yun kayo ni DepEd. Next, si Ma'am, how do I pronounce? Michelle. Michelle po, sir. A private school po, sir, sa Buhangin Lamb of Godspeed Academy po. Hindi masyado busy ang private school, no? Si Bibi Jean, si Ma'am Maita, at saka si Michelle. Busy, sir, uy. Super busy, sir. Daghan kayo ginabuhat, sir. Even if we're not DepEd employee, we are busy din po. Opo.
Since the pandemic, sir, kung anong mawala na teacher, parang divided by kung sinong natira yung task. So, yung isang teacher, marami ding subject and admin ng school. Marami din kaming tasks doon. So kayo sa DepEd, I tell you, siguradong yung buhok ninyo na hindi pumuti talagang mag times 3 yan sa puti. Okay? Marami akong friends na pumasok sa DepEd, after 1 month lumabas din kasi talagang hindi nila kaya ang trabaho. Busy na yan sila sa private school, no? Ang isa galing Ateneo, pumasok ng DepEd. Nung namalaman yung trabaho sa DepEd, tapos hindi compensated, talagang lumabas siya, bumalik siya sa Ateneo. Imagine ha, Ateneo grade school, busy masyado yan. Nag-apply ng DepEd, siyempre natanggap kasi Ateneo grade school eh. Pero nandun na siya sa DepEd, 1 month lang hindi niya natiis, lumabas, bumalik sa Ateneo. Yan, ganun ang DepEd ka-busy. Isang kasama ko sa PWC sa women's, grade school teacher din, pumasok sa DepEd. After 1 month din, umalis, bumalik sa PWC. Ganon katindi ang trabaho ng DepEd. Bakit? Kaya nila ang trabaho kasi well-trained naman yung mga yun. Yun nga lang, hindi nila matanggap-tanggap yung compensation. Yung trabaho nila, dadalhin pa nila sa bahay. Monday hanggang Sunday ang trabaho. Grabe magbigay ng trabaho yung principal. Kaya umalis sila. Ganon lang. Ganon kasimple ang trabaho sa DepEd. Talagang papatayin ka. Matirang matibay. Siyempre, yung sistema ng DepEd, hindi maganda ang sistema. Ikaw nandyan sa loob ng DepEd, hindi mo nagustuhan yung sistema, kailangan mong lumabas ka. Huwag ka na magyaw-yaw. Kasi kung magyaw-yaw ka, nandyan ka naman sa loob. Kasama ka na sa bulok na sistema. Ganun ang DepEd. Kaya lucky for you, nandyan kayo sa private. Kasi ako, private ako eh. In 16 years sa academy, teaching colleges and universities sa grad school, sa graduate school program. Talagang iba pag pumasok ka sa DepEd, mga kaibigan ko. Yung iba nawala ng choice, pag nakapasok sa DepEd, wala silang ibang source of income, kaya ayun, napilitan na lang hanggang doon na. Hanggang hindi na rin nakapag-masteral, hanggang ngayon. 15 years in service, T1 pa rin, hindi nakatapos ng masteral kasi sa sobra, busy. Yung iba na-assign sa bundok, yung iba sinuwerte, may mga connection dito lang sa Davao, sa division, ganun. Nandun pa rin yung palakasan system. Kaya kung pumasok kayo sa DepEd, isipin nyo na kaya nyo. So, si Ma'am Darlina sa DepEd, si Sir Willie, wala na ibang pumasok. Kadaming nag-request kahapon na magpa-add ng GC, tapos 5 lang kayo. Ano nangyari? Marami yun ba? Mabot yata yun ng 10. Kunti lang na pumasok dito. Anyway, Ma'am Maita, take charge sa attendance for today kasi importante itong orientation attendance na to kasi hindi ko na to uulit-ulitin pa. Yes, sir. Because next week, sa pag-discuss ko next week at saka next week, i-post ko na lahat yung mga readings, materials ninyo lahat-lahat. Doon yun na pag-aralan lahat. Doon yun na lahat sagutan yung ano yung mga ibibigay kong mga questions. Hindi ko na uulit-ulitin itong mga nabanggit ko. Kaya swerte kayo na itong first day orientation to kasi meron kayong merits na ibibigay ko. I-take note mo dyan, Ma'am Maita, plus 2. Direct yan, final grade yan, plus 2 na yan ha. Yes, sir. Plus 2 yan for final grade. For example, makakuha ka ng final grade na 1.6 o plus 2. Okay, meron ka ng 1 point. Hindi pala. Yung maliit ang mas mataas, 1.0 mas mataas. Kung meron ka ng 1. Competition 1.0, passing rate is 2.0. Mahiya ka naman kung makakuha ka ng 2.0 sa master's program. Dapat ang maliit na grade mo sa master's program 1.7
or 1.8. Huwag yung 2.0. Pag magaling ka naman, okay naman ang performance mo, makakuha ka ng 1.6 o hanggang 1.4. So, may plus 2 ka, naka 1.6 ka, may plus 2 ka, i-add on, baka makakuha ka pa ng 1.4. Mga ganun ba? No? So, basta i-note mo lang dyan, Ma'am Maita, yung plus 2 na yan na points para sa direct na final grade yan. Tapos, yung iba, na siguro mag-ask na lang ng ibang inquiry as we go along with our journey, if they will ask about any matters that we discuss for today. So si Ma'am Maita na ang teachers dyan mag-relay doon sa kanila. Well, kayo ngayon nandito si Bibi Jean, si Willie, si Mitchell, si Darlina. May mga friends kayo na magpasok siguro next meeting or makausap nyo siguro in the long run from Monday to Friday. I-ano nyo na lang, i-add nyo na lang dito sa GC natin. Tapos, kayo na lang din mag-orient, magsabi sa kanila, ganito yung napag-usapan natin. Ganito yung mga conditions natin. Ganito yung mga instructions. Ganito yung gagawin. Ganun ha. Sino itong nag-text dito? Idok 106. Si Raydin Libaton. Hindi ba yan siya na-add? Now lang po ako na-add GC. Trying to join the Google Meet. Pa-accept po. Accept mo daw, Ma'am Maita. Wala pong request na lumabas sa akin, sir. Uy. Walang lumabas. Walang lumabas na request. Ulitin mo lang. Ulitin mo lang. Sige, nag-reply na ako. A moment please. Tama ba, Ma'am Maita, ang tawag ko sa iyo, Ma'am Maita, o ano ba nickname mo? Maita po is my nickname. My full name is Mary Therese. Okay. So, tama, Ma'am Maita. Yes po. Okay. Anong kuha natin? Saan na tayo? Ano yung nasabit mo kanina? Nawala. Mag-move on na po tayo. Tapos, Sige. ano na daw yung what's this? Kung may magtanong ng orientation, sagot na lang namin. Okay. Ito pa pala, Ma'am Maita, paki-ano mo na lang lahat ng attendance sa Excel. Dapat naka-Excel file yan para paghingi ko sa iyo ng record bago mag-final exam or after ng final exam. Isahan mo lang pag-send sa file. Yeah, sure, sir. Pero pwede ko rin ipadala rin every week para makita nyo. Kasi I have a program ngayon na instantly takes all the attendance natin ngayon. Sige. Pwede mo rin naman i-send sa akin Messenger. Sige pa. Ako na mag-consolidate mo lahat, send mo lang sa akin sa Messenger. Lipat ko lang din sa laptop ko para nandun lahat yung record. Para baka sakali na pag makita nyo na mag-verify na kayo ng final grades ninyo soon, and hindi kayo kontento doon sa grade na tanggap ninyo, at least you can ask me through my messenger na sir, ito yung final grade ko 1.5 lang, bakit 1.5 lang? So at least linawin natin, lahat tayo dito transparent para okay yung smooth yung relationship natin in terms sa subject natin. Kung may mga tanong kayo, you can ask me para mahimay-himay natin ngayon pa lang.
Another thing is, within this week, Saturday mga ngayon, bukas Sunday. So, starting tomorrow, Sunday, hanggang Wednesday, isend ko sa Google Classroom muna tayo ha, kasi mag-ask pa ako about the Kuiper, yung platform ng Kuiper, kasi all of us hindi pa masyado sabihin na lang natin magaling navigate ng platform Kuiper. Sanay kasi kami sa Google Classroom. Madali lang sa Google Classroom, lalo na sa akin, easy na lang sa akin yung Google Classroom. Pero yung Kuiper kasi bago, saka inaano pa, nangangapa pa. Actually kami lahat ng mga professor sa RMC nangangapa doon sa platform ng Kuiper. Lahat kami ginagamit sa ngayon Google Classroom. So mag-download kayo ng app dyan, Google Classroom, laptop nyo, cellphone nyo, para anytime doon ibibigay ko ang code. Dito sa GC natin ibibigay ko yung code para maka-entry kayo doon, makita nyo ang lahat ng mga notes, readings, mga questions, activities sa Google Classroom. Another concern, halimbawa kung masama yung panahon natin, may bagyo, mahina makahagilap ng signal. Kahit nga dito sa bahay ko, a few meters away lang ang cell site ng dito, kaya malakas ang dito. Pero sometimes si dito mawawala lang mga 10 minutes before, saka babalik na naman siya. Ganun yung ano niya muna sa ngayon. I don't know bakit. Parang mawala siya ng 10 minutes maghang. Pero yung dito, a few meters away lang. I think 100 meters away lang yata ang dito sa bahay. Minsan, pag ganun ang situation natin, lalo na, halimbawa si Ma'am Darlina, nandun sa may Matanaw, okay ngayon kasi maganda ang panahon. At least malakas ang signal kahit may na ang boses ko. Audible pa rin ang voice ko dyan sa inyo. Pero minsan kahit nga halos kainin ko na lang ang mouthpiece, hindi nyo pa rin marinig. Tapos robotic pa yung pasok. So there is a tendency mag-type na lang ako doon sa GC kung ano yung mga instructions na ibibigay ko. Kaya mainam na meron kayong Google Classroom para sabihin ko, you read the chapter or doon sa PowerPoint page 1 to 10. Halimbawa, ganun ang instruction ko, then you make a synopsis out of it or gawa kayo ng anong mga dapat na information ibibigay ko doon. So, sa PowerPoint na page 1 to 10. Mga ganun na lang. Then, pwede nyo isulat. Halimbawa, sabihin ko, pakisulat na lang sa yellow pad paper. Then, i-screenshot nyo. Then, send nyo sa akin dito sa Messenger. Wag sa GC kasi makita yan ng mga classmate nyo. So, i-PM nyo sa akin kung ano yung mga sagot niyo. Pwedeng ganun, no? Pwede rin hawak nyo laptop nyo, naka-MS Word kayo dyan, type nyo sa Word, tapos send nyo, i-PM nyo sa akin. Yan. Ganun yun. Tapos feedback ako doon ka Ma'am Maita. Ma'am, ito yung points ni Baby Jean, ito yung points ni Willie, ito yung points ni Michelle, ito yung points ni Darlina. So, ganun. I-take note niya yan. Sir, Ganun siya. ba't hindi pwede ilagay sa Google Classroom na lang yun? Submissions naman siya. At least kung ganun, nobody can see each other's work and Ano yun? pwede Ayun niyong yung sinabi. Yes po. Oh, okay yun. Tama yung observation mo. Ang sinabi ko, pag masama ang panahon ba? Okay, sir. Oo, pag masama ang panahon. Pero pag okay naman, tulad nito ngayon, okay, madali ang pasok. Lahat doon muna tayo sa Google Classroom.
doon nyo ilagay, doon nyo i-post, lahat, gano'n. Titingnan ko doon, mga points, ganyan. Pag masama lang ang panahon kasi minsan talaga hindi makapasok. Pag open mo doon sa Google Classroom, nagahang. Iikot lang siya ng ikot. Hindi magbukas. Alam mo na malakas ang signal natin dito sa Pilipinas. Walang katapat. Sige, next. Anong sunod? Ano pa nga yung nasa notes ko? Exam. Anyway, kayong 5, ngayon 5 pa lang naman kayo, hindi pa rin nakapasok si Raiden Dibaton. 5 pa lang kayo. Okay na ang schedule na to? Wala ba kayong ibang na-schedule sa ibang professor ninyo? 10 to 1? Yes, sir. Okay Kaya na. na to? Okay na po. Yes po, sir. O, sige. Sir Willie, okay na, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay na. Si Ma'am Mitchell. Yes, sir. Si Ma'am Mitch. Okay. Si Ma'am Dar. Sa akin po, sir, mag-refer pa ako ulit ni sir. Ano yun yung nag-evaluate sa akin, sir, kasi sabi ni Ma'am Lourdes kanina sa yung first subject ko, dapat mag-re-enroll daw ako ulit lahat, sir. Hindi daw yung ma-credits yung subject ko ngayon kasi matagal na yung last na take ako ng masteral, 2002 pa kasi. So, magbalik pa ako ni Sir Vernal, sir, for finalization po. Okay, Sir Bernal. Opo. Sige, ma'am. Kung ano man ang ano yung decision nila, anyway, ano man din ito na subject. Ang first sem man din ito na subject. So, pwede mo rin Yes, ito sir. pwede mo rin ito walang problema. Okay po, Halimbawa, sir. Salamat po. halimbawa, Ma'am Dar, kung may masagasaan na skid ka dito, tapos alam mo naman ang skid natin na 10 to 1 tayo, you can have my special arrangement naman, ha. Walang problema sa akin. You can have my Okay po, special sir. arrangement. Salamat sa offer po. Mm. Okay po, sir. Pwedeng meron tayong nagbigay ako sa iyo ng performance task. Tapos pwede mong gawin mo doon lahat. Sino nag-ask? Gai Kugling. Sino to? Gai Kugling. Ay, hindi pala. Si Doc Risi pala to. Hey. Gai Kugling. A moment, ha. Yan ang sinasabi ko sa Kuiper. Naghihingi sila ng link. Wala din akong link. Anuhin ko muna. Kaya yon. Sige. Let's continue. Kay Ma'am Dar, ma'am, sa yung case, ma'am, walang problema na pag-usapan naman namin to lahat. Basta mga ganyan cases. You can have my special arrangement. I can give you a full, ano na lang sa performance task mo. Then, you can have siguro Sunday. Pwede tayo mag-meet ng Sunday. Depende sa available time mo Sunday. Gano'n. Basta piin mo lang ako, Ma'am Dar, kung ano yung advice ni VP sa iyo or ni Secretary ng Dean si Sir Bernal, ha? Yes, sir. Salamat po. Okay. But for now, dito muna tayo. Balik tayo sa issue natin. Next concern, final exam. Balikan ko lang. Of course, Saturday yan ma-full yung final exam. Tapos,
tingnan natin kung meron tayong prelim midterm, pero I think madalas walang prelim, meron lang tayong midterm at saka final exam. Twice lang tayo mag-exam. Midterm and final. Wala tayong prelim. For the project, pwede meron tayong project na midterm and final lang din. Wala tayong prelim. And the requirements, malamang ang hingiin kong requirement siguro compendium. Are you familiar with the compendium? No, sir. Compendium means itong subject natin, Philosophy in Educational Organization and Management. Marami kayong makukuha ng mga notes, mga readings, any authors, any books, any reference materials. Pwede niyong i-summarize, pwede niyong para siyang journal. It's a form of journal. Kung ano yung content ng journal, parang ganun din ang content ng compendium. Ang kaibahan lang sa compendium, andun yung mga readings ninyo, andun yung mga sulat kamay ninyo, andun yung mga materials na ginamit ninyo, andun yung CV ninyo sa last part, yung mga references. It's a journal, parang ganon. Kung meron kayong nakita na parang Reader's Digest na kwan, no, familiar kayo sa Reader's Digest, di ba? Yes, sir. Opo. Oh, so parang ganon, may mga picture, i-cut nyo, i-paste nyo yung mga pictures, ganon. Tapos, since wala tayong face-to-face, online lang tayo, itong online na picture natin kanina na nag-open cam, kung naka-picture kayo noon, pwede nyo hingiin yung ibang mga picture ng classmate ninyo, i-print ninyo, i-cut ninyo, ilagay nyo doon, mga ganun. So it's a compendium, parang journal mo ba, parang anong tawag dito, it's just like kung sa college pa, parang banig ng buhay, requirement ng mga Filipino teacher, banig ng buhay, na ano yung mga natutunan mo, ano yung mga ang mga sinabi ng teacher mo. So dito, kung ano yung mga instruction ko, pwede nyong i-capsulize, pwede nyong isulat, pwede nyong i-note yung mga instruction ko, tapos yun, naka-caption siya, tapos lagyan nyo ng design, star ba yan, bilog ba yan, anong mga design gusto nyo, kulay-kulayan nyo, o yun. Tapos lagay nyo sa kuan, since wala mang face-to-face, dapat nakaano yan siya sa Clearbook, pero wala mang face-to-face, i-word type nyo lang, tapos A4 size. So, then, pagkatapos, i-send nyo via email. So, ganun yung compendium. Basta, it's all about subject natin na philosophical education, philosophy in educational organization and management. Lahat yan, nandyan. So, marami kayong makukuha dyan sa internet. You know what to do, paano nyo i-search yung ganong klaseng mga information. Lagyan nyo lang na quoted from ganon. No? Pwede ka maggawa ng sarili mong guiding principle. Pwede ka maggawa ng sarili mong istorya. Then another requirements ko is magbigay lang ako ng scenario, yung mga out of the box na dito sa from the subject matter, out of the box
na situation, tapos pwede kong pasagutan sa inyo with legal matters. Okay. Yung mga situation ba, mga cases na sa cases ng ibang mga teachers, mga ganon. Since philosophy in educational organization man ito. Kasi I understand, lalo na dyan sa mga organization na pasukan ninyo, private man yan or public, maraming mga organization dyan, no? Maraming mga department dyan, may mga different department heads din, that you need to understand sometimes, especially yung karakter nila, attitude nila, paano sila makihalubilo sa kapwa ninyo, tapos may mga cases, may mga situations na mga ganito ganyan. Pero ako yung maggawa kunyari lang. Hindi ko kinukuha sa real situation. Kunyari lang, gumagawa lang ako ng situation, tapos ayan, sagutan nyo in a form of ito ay activity, hindi ito requirements, activity lang naman ito. Pwedeng in a yellow pad paper or pwedeng 2 pages lang ng A4 size sa MS Word ninyo. Pwedeng ganun. So, mga activities na mga ganyan, out of the box na mga activities ba? Philosophically, yan. Educational organization. We go higher than that kasi pang ano naman kayo, pang masteral na, hindi naman siya pang college. A moment please. Nag-standby ako class kasi medyo pagaling na yung ubo ko. Tsaka pagaling na rin yung sipon ko. Yan. Ano na to? Since last Monday. So, may tinitake naman akong gamot. At least okay na ako ngayon. Kasi kung hindi ko pa talaga maano yung voice ko, nag-advise na ako sa inyo na hindi mo na ako mag-orient sa inyo ngayon. Pero okay naman, kaya nakapag-orient ako sa inyo. So, yun yung mga activity natin, on-the-spot activity, mga out-of-the-box na activity, yung requirements. So, pa-relax muna tayo itong first sem. Wala tayong exam, wala tayong quizzes. Doon tayo babanat sa midterm at saka final. May quizzes tayo, may exam tayo, may project tayo, may requirements tayo, may mga activity tayo. So, yun yung lima. Tandaan nyo, yun lang yung 5. Midterm and final exam, that's another one. Tapos, midterm and final activities, siguro 2 lang. Midterm and final requirements, yun na yung compendium, 1 lang. Sa final na yung compendium, wala tayo sa midterm, final lang. Tapos, ano ngayon? Limutan kong 2. Midterm tsaka finals. Compendium finals. Ang compendium para sa finals. And midterm and final exam. Quizzes, midterm and final. Basta sa prelim, totally wala tayong prelim. Midterm final lang talaga tayo. So, meron tayong quizzes. Malamang 2 quizzes yan. Exam sa midterm at saka sa final. Requirements, yung compendium 1 lang, for final lang yun. Yung project, mag-isip pa ako ano magandang project. Final din yun. Paki-take note dyan, Ma'am Maita, kasi ikaw yung ikaw yung alter ego ko dito. Next, activities ng midterm at saka final. So, yun lang. 2 din ang activities natin. 2 sa midterm, 2 sa final.
Pero siguraduhin ko sa inyo, ang requirements natin isa lang. Isa lang yun, compendium. Sa final na yun, isubmit. Pag sinabing submission sa final, dapat before final exam, na-submit na. Okay, ano pa? May question kayo? Wala po, sir. Yan, sir. Siguro wala pa kayong question ngayon. Well, sinong RMCians dito? I mean, nag-college sa RMC, nag-high school sa RMC. Wala, lahat tagalabas. So, hindi ko na ipamemorize sa inyo ang ang mission, vision at saka core values ng RMC. Basahin nyo lang. Tapos, tingnan ninyo doon sa mission, vision, and core values ng RMC kung on track ba tayo doon sa subjects natin. Baka mamaya hindi ko na nasunod yung mission at saka vision and the core values ng RMC ba. Alam nyo na marami din tayong ginagawa. Baka matulad tayo sa ibang professor dyan na kibigay kung anong ibibigay. Wala na siya sa mission and vision and also the core values ng RMC, ng institution. So far, konti lang yung binigay ko sa inyo. Quizzes, 2 lang. 2 sa midterm, 2 sa final. Exam, 2 lang din, midterm and final. Yun lang. Requirements, 1 lang, compendium. Sa final na yan, isasubmit. Before final, isasubmit. Yung out of the box na mga activity natin, malamang 2 lang din yun, midterm and final. Madali. So, ano pa? Sa final exam, tsaka sa midterm, 10 questions lang yun siya ha. Midterm exam, 10 questions. Easy siya lahat yan. Pero yung isang question, 10 points din yun. So, 100 points all in all. Midterm yun at saka final. Sige. Wala na ba? Okay na ba tayo doon? Yes, sir. Sige daw, ma'am, may tapaki, mo daw, kung ano yung napag-usapan natin. Sige daw. Okay. From the start, sir. Yung mga nasabi ko. Okay. All right. So, all the things are in Google Classroom. Kung walang internet, isulat or i-type and i-messenger directly sa iyo. And then, we'll have midterm and final exams, walang prelims. You'll still think of the midterm and final projects. Quizzes, 2 midterm, 2 finals. The final lang yung compendium.
A4 size, send via email. And there will be 2 activities for midterm and finals, each 2 each. So, konti lang, no? Sir, okay na yun. Huwag nyo na dagdagan. Sige lang. Ano pa natin? Basically, yun lang talaga. Mhm. Sige. Question. May mga clarifications kayo? Exemption to the rule, halimbawa, not feeling well ako, tapos mag-ask ako ng ganitong kahit saglit lang na online natin, tapos picture lang, on-cam picture, tapos isend ko sa admin yung klase natin na ganito. Tapos mag-out ako agad, tapos si Ma'am Maita na ang mag-assist sa inyo, ha? So, ibigay ko lang kang Ma'am Maita kung ano yung trabahuin ninyo during the 3 hours natin sa Saturday. Okay, para a moment please. May mga ganun kasing situation sometimes, not feeling well tayo, tapos so si secretary na lang sabihin ko sa kanya na sa PowerPoint na ganito pages ganito, pagawa ka na lang ng activity. So mag-instruct lang ako kay Ma'am Maita, tapos si Ma'am Maita na mag-disseminate sa inyo. So there are cases like that. Kaya sana magkaroon tayo ng harmonious relationship dito sa klase natin. And kung meron kayong mga concerns which you think you don't like, please, huwag muna kayo dumiretso doon sa admin. Huwag muna kayo dumiretso doon kay Dean. Huwag muna dumiretso doon kung sino-sinong kakilala nyo dyan ng mga big boss sa RMC. Kasi una-una, it's not healthy na bigla lang kayo doon magsumbong. Hindi naman kayo mga elementary, high school, college na agad magsumbong doon sa dean or sa president or sa BPAA or kaninong mga big boss dyan na may mga bosses sa RMC. Tapos isusumbong nyo lang lahat doon, isumbong yung professor ninyo. So it's not healthy na situation. Mas maganda na i-PM nyo muna ako, sir or doc, ito yung hindi ko nagustuhan sa pinagawa nyo sa amin na ganito, ganyan. Para maagapan agad. Kasi may mga situation, hindi sa akin nangyari, ha, sa mga kasamahan namin. Kasi bigla lang agad magsumbong yung ibang mga teachers, parang college ba, na sumbong agad doon kay Dean, sumbong agad doon kay President, doon kay BPAA, ganito, ay, Dok, ma'am, ganito yung teacher namin sa ganitong subject, ma'am, ganyan-ganyan. Walang kamalay-malay yung professor. So bigla na lang tinawag ang attention.
So, there are cases like that. So, sa akin, sana we will start a good condition right now and we will end a smooth and lovely discussion sa subject natin. Huwag yung may inis ka, galit ka sa akin, meron kang hindi nagustuhan sa akin. So just let me know first as your professor. Ang tawag doon, respeto. Hindi tayo mag-grow kahit gaano ka kagaling, katalino, ka-superb sa klase, whatever, magandang performance mo sa trabaho mo, kung hindi naman maayos yung pakikitungo mo sa kapwa mo at saka yung attitude mo pag hindi maayos, it's useless at the end of the day. Anyway, we are all temporary living in this world. Hindi mo naman madala yung kayamanan mo yan kung magmamayabang ka, lalo na malapit na rin na babalik ang Panginoong Diyos. So, let's enjoy life kung ano binigay ni Lord sa atin sa ngayon. Huwag natin abusuhin. No? Nasa pandemic pa tayo. Kaya, yun lang natin. I-enjoy natin, as I'm saying, na i-enjoy natin yung life natin for now. Kasi marami na rin sa mga kasamahan ko na hindi naman namin tinatanong, no? Halimbawa, yung mga scenario before nangyari na hindi alam ng isang teacher na yung isa sa estudyante niya pamangkin pala ni ganito, pamangkin ni president, pamangkin ni ganito ganyan, or employee ni RMC na ganito ganyan. Meron lang hindi sila na pagkaunawaan doon sa pinapagawa ng professor. So, anong nangyari? Yung lahat ng estudyante, siyempre, hindi na ganahan doon sa ilang teacher. So, dito binigay sa akin lahat. Imbis na bakante ako Sunday, binigay sa akin. Wala akong bakante sa Saturday, so binigay sa akin Sunday. So, nagbigay na rin ng info advance yung teacher sa akin na itong estudyante, ito siya ganito. So, hindi na maganda ang pasok sa akin kasi may estudyante na talagang umasta, akala mo abogado, no? Pero hindi pa siya graduate ng law school. Hindi pa siya pumasa ng bar, pero tapos na siya sa law school. So, mga tipong ganun ba na mga estudyante na sa tingin niya mataas na ang kanyang lipad, mataas na ang natapos niya, marami na siyang alam. Yun. Talagang inano niya, parang inaccuse niya yung teacher niya. Nag-ano pa siya ng mga basta pangit. Kaya pagdating sa akin, talagang minamarka-markahan ko talaga siya. Siya yung nagmamatapang-tapang sa klase. Ako naman, hindi rin naman ako mag-aatras. Kung matapang din ako. Hindi niya alam kung sino ako. Wala akong sinabi kung anong natapos ko, kung anong school ako saan galing. Siya, sinabi niya ganito school siya galing. Graduate siya ng law school, ganitong school. So, wala. Binanatan ko siya ng binanatan hanggang sumurrender. Ang masama, ako pa ang naging masama kasi talagang nag-report pa siya doon sa taas na siya na lang ba daw ang estudyante ko? Bakit siya na lang daw lagi? Kini-question ko, tinatanong ko, ganyan. Yung ibang classmate niya parang wala daw. Siya yung nagmamagaling sa klase So I hope wala dito sa atin yan ha. Sana walang ganung klaseng mentalidad. Isipin nyo, lahat tayo, passing by lang tayo dito sa mundo ito. Yung yabang ninyo, yung degree ninyo, hindi yan makakatulong sa inyo. Kung hindi nyo gagamitin sa tamang paraan. Isipin nyo yung attitude ninyo.
Mahirap na yan. Kung may mga kakilala kayo sa taas, sa gobyerno, general, kung ano. So, good for you kasi meron kang connection na mga ganon. Kasi magagamit mo rin yan pag may emergency lang. Pero dito sa klase natin, huwag nyo nang i-ano. Sundin nyo lang kung ano yung pinapagawa ng professor ninyo as long as bukas sa kalooban ninyo. Kaya nga sinasabi ko kanina, pag merong hindi kayo nagustuhan kung ano yung pinapagawa ko sa inyo, just PM me first. Then let me know first. Ang tawag doon, respeto. Di bali na kung wala kayong respeto sa degree ko, basta respetuhin nyo lang ang pagkatao ko, okay na yon. Because I make it sure that at the end of the day, all my learners, students, they will get something out of it sa mga binibigay kong mga informations. I understand kasi meron tayo mga estudyante yan na talagang wide reader pa kaysa mga professor nila. Meron yan. But alalahanin nyo, estudyante kayo, professor na yan sila. Yun lang yun ang punot dulo eh. Estudyante kayo, professor nyo na sila. Kaya, gamitin nyo yung tapang ninyo, yung galing ninyo, inside and out, sa tamang paraan. Do not abuse what you have right now. Meron kang connections keso kano ganyan. So, huwag yung abusuhin. Use it in a proper way. Good for you kasi meron kang ganong klaseng linkages. Huwag yung iano nyo, ipangandakan ninyo na, ay, kilala ko si ganito. Kumanda siya. Ay, kilala ko si ganyan. Kumanda siya. What if hindi mo rin kilala yung tao na binangga mo? Diba? So, walang ganun ha. Para maganda yung sa ngayon, magandang start ng ano natin sa klase. Then we will end na maganda rin ang ano natin sa klase. Para kahit papano, magkita-kita tayo soon. Ay, si Gomez, ito pala yung professor namin sa ganitong subject. Diba? Makita niya, okay, sige. Hindi yung, yes, Ma'am Bibijin. Sir, hindi pala name mo po, sir, is Arthur Alastra, sir? Ay, hindi is it yan. Aurelio Gomez po? Aurelio Sanchez Gomez Jr. Aurelio, okay. Noted, sir. Kasi Arthur Alastra po kasi. Yung Arthur Alastra, Aurelio is Gomez Jr. din yan. Same lang po. Nirambol ko lang yan. Okay, sir. Noted. Okay. Sige lang, pagka okay na talaga ako, totally healed na ako, so makita nyo na rin ako ang sa camera, makita nyo na rin. For now, ano pa, medyo rugi pa. Hindi kasi ako pumunta sa ospital kasi alam ko sipon at saka ubo lang to eh. Pagpasok kasi sa ospital, sabihin nila agad COVID. Walang COVID sa akin. Ubo sipon lang to. Pagaling na ako eh. No, meron naman ako antibiotic. Ubos na nga antibiotic ko eh. Okay. So, ganun yung mga pangaral ko sa inyo. Kasi I understand. Ako yung mas pinakamatanda sa inyo dito eh.
malapit na ako mag senior citizen. So kayo lahat siguro nasa mga 30s pa kayo eh. No? 30s or 20s yung iba, 40s yung iba. Go on your life, enjoy your life. Do not stop studying hanggang maabot nyo ang pinakamataas na degree sa larangan ng academe. So ano yun? Be a doctor of philosophy para malaman nyo kung bakit ganito ako magsalita. Pagkatapos ng masteral, doctoral, no? Para meron kayong marating sa buhay. I understand lahat kayo may narating na sa buhay. Pero iba pa rin yung meron kang, kaya nga tinatawag kami na professor, because when we profess something, there is something. Kung anong something na yun, ikaw lang nakakaalam. Sige. Ilang taon na ba si Baby Jean? 24 po, Doc. Oh, kita mo. Si Ma'am Maita, 36 po, Doc. bata pa. Si Ma'am Mitch, 26 po, sir. si Ma'am Dar, 45 po, sir. Sir Willie. 44 sir, 44. Oh, kita niyo, ang babata niyo pa. Malayo pang maabot niyo. Marami pa kayong mararating sa buhay. Kaya enjoy your life, ha? Huwag masyadong gamitin ng init ng ulo. Gamitin niyo sa tamang paraan yan. Kasi hindi maganda na kairal niyo yung hambog ninyo na wala sa lugar. Okay lang yung maghambog-hambog basta nasa tamang ano lang. Sa tingin niyo na kailangan niyo nang gamitin yung mga linkages ninyo. Okay, alright. Sige, I think wala na. Yun lang muna sa sinasabi ko sa inyo. Yung mga kakilala ninyo, recap na lang tayo. Alam nyo, mga friends ninyo, pag may i-post ako sa GC na sabihin ko, paki-add nito please. Kung sino man sa inyo, i-add nyo na lang. Tulungan nyo na lang din si Ma'am Maita. So, baka kakilala nyo, i-add nyo na lang automatic. Tapos, siyempre, magtanong man yan. Baka na ngayon, malay natin, enrollment is still going on pa. So, mamaya siguro yung iba magpasok, magtanong, oy, anong napag-usapan? Nagklase kayo? Oo, wala kami nagklase, nag-orientation lang, ganito, ganyan. So, bahala na si Ma'am Maika. Si Ma'am Maita dyan kasi siya yung alter ego ko. Then, tulungan nyo na lang din yung iba, ha? Yung mga classmate ninyo na ito yung mga nabanggit ni Sir Gomez or ni Doc Gomez, ganito yan. Ayan. As to my personality, huwag kayong mag-alala, basta mabait lang kayo sa akin. Nako, sobrang bait ko talaga. Madali lang akong kausapin. Wala talaga kayong itulak kabigin sa akin. Kahit sino yan dyan sa RMC, tanungin nyo kung ano yung pagkatao. Talagang, siguro hindi naman siguro ito ibigay ni Doc din sa akin ang subject na to kung hindi ako mabuti magturo o hindi ako tao na malapitan, mapakiusapan. I understand kasi pag binigyan ka ng subject na ganito, ibig sabihin trusted ka na tao na magturo or tested ka na magturo sa ganitong subject. I have 4 subjects this time. So, Foundation of Education, Philosophy in Educational Organization and Management, Group Dynamic, and Advanced Psychology. Yan yung 4 na subjects ko. Okay. So, ano pa? Huwag kayong mag-alala, madali lang akong kausapin. Basta, yun, mabait lang kayo. Natural naman yan. Pag mabait ang tao, mabait din siya. Pag barumbado yung tao, barumbado din siya. Pag salbahe yung tao, salbahe din siya. Diba? Normal lang yun. Kumbaga, love begets love. Sige. Ano pa ba? May tanong kayo sa akin?
Sir, sasama tayo dun sa research conference next week. Ay, salamat. Yun pala yung inisip ko kanina. Uy, thank you sa tanong mo, na-remind ako. O see? Oo, kasali kayo lahat. I think 300 pesos ba yung bayad doon? Yes po, Registration fee? 300. Pero wala kami yung form kung saan mag-sign up. Tanungin nyo si Sir Bernal para maano na kayo kung may link ba siya doon. Tapos, attend kayo. Ang attendance, kailangan naka-attend kayo. Ang gagawin nyo, mag-selfie kayo na umattend kayo doon. Tapos, ibigay nyo kay Ma'am Maita para ma-recognize kayo na nag-attend kayo. Tapos, yung payment ninyo na registration, mag-screenshot kayo o picturean nyo kasama mukha nyo para makita ni Ma'am Maita, malista na nag-attend kayo. Kasi may malaking points yan na ibibigay ko. May merit yan sa final exam. Final exam yan na merits na ibibigay ko. Suportahan natin yung research kasi yan ang isa sa hinahanap ng CHED na dapat ang grad school program intact, kompleto lahat sa mga research program. Yun pala yung inisip ko kanina na gusto kong i-add on. Yan. Salamat naman, Maita, at na-remind mo ko. Attend kayo, ha? Importante yan. Yes po, sir. Okay. Ano pa? Sige lang, kung may nakalimutan ako, mag-remind lang ako sa GC natin. Okay? So much for that. Pag wala ng tanong, that's it. Thank you for your time, for your attendance, for your presence. Maraming salamat po. Okay, goodbye. Bye, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Salamat. Goodbye. Have a happy weekend.